Merong tatlong big man mga pare ko na nasa trade option nga ngayon nitong Lakers, and possible sa tatlong yan merong makuha yung mga to para sa next season. Itong GM kasi talaga ng Lakers na si Pelinka ngayon naglabas ng statement tungkol sa major prior nila para sa off-season trade. Ito nga yung isang dominanteng sentro na mauugnay nila dito kay Luka. Yan ngayon yung inaabangan na hakbang para sa Lakers. Ang dami kasi talagang analyst ngayon yung binabantayan kung ano yung pwedeng maging movement ng mga to para makakuha ng isang high level center. Kasi nakikita nila na magaling talaga magluto ng trade itong si Pelinka, tulad nga ng ginawa nito kila Finney Smith noon sa Nets. Sinundan yan ng major trade dito kay Luka at AD. At tapos kumuha pa yan ng two-way contract mula kila Goodwin. Kaya maganda rin talaga yung nagiging pag-handle ng GM na to ng Lakers pagdating sa trade. Yung hakbang ngayon para sa center na balak na kunin yan ang isa sa binabantayan ngayon ng mga analyst. Tatlo kasi yung pinakamatunog na pangalan na pwede ngang maging trade scenario dito sa Lakers. Mula dito sa Dallas center na si Daniel Gafford na maaaring i-reunite mula sa 40 million salary offer. Yan yung nalilink ngayon dito sa Lakers. Nag-average kasi yan before bago ma-injury sa Dallas ng 12.3 points, 6.8 rebounds at 9.1 blocks per game. Solid center talaga yan at paniguradong magandang kombinasyon yan kay Luka. Lalo't meron ng araw history yung dalawang to sa iisang team. Hindi na mahihirapan yung dalawang to pagdating sa team chemistry. Tapos ngayon ang Dallas naglabas pa ng report about sa availability nito mula sa trade talks. Yan yung isa sa binabantayan kung gagalaw nga ang Lakers para magbigay ng trade proposal dito sa Dallas para dito kay Daniel Gafford. Isa pa itong si Nick Claxton mga pare ko na nasa potential trade target din para sa off-season dito sa Lakers. Una pa lang sa mid-season na uugnay na rin yung batang sentro na to mga pare ko yan ng Brooklyn Nets. Available din na rin kasi ngayon yan pagdating sa trade talks mga pare ko. Yung pagiging bata nga nito ay walang magiging problema dahil nga sobra din yung pagiging dominante niyan sa ilalim at nag-average kasi ngayon yan sa Nets ng 10.3 points, 7.4 rebounds at 1.5 blocks per game. At naglalaro yan ng mahigit sa 26 minutes sa regular games at malaki yung impact ng batang sentro na yan pagdating sa depensa ng Brooklyn Nets. Meron kasi ngayon na salary contract itong si Claxton na 25.3 million na bumaba sa 23.1 million na lang sa 2026 to 2027 season at 20.9 million pagpasok ng 2027 to 2028. At kailangan lang ng Lakers magbigay ng sapat na offer para tumugma sa kontrata nitong si Claxton. At kailangan lang nilang isapalaran dyan itong nakaugnay sa starter 5 nila na si Rui Hachimura na may 17 million salary contract at Gabe Vincent na may 11 million para matapatan yung salary contract nitong si Claxton. Yan yung isa sa nakikita nga dyan mga pare ko na pwedeng maging movement nitong Lakers. Itong si Jaren Jackson din mga pare ko ng Memphis yung nauugnay dito ngayon sa Lakers. Oo, tama kayo, power forward yung position nito, pero yung versatile niyan as a rim protector at defensive skill nito sa ilalim, pwedeng nga raw tong maging fit para dito sa Lakers. Nag-average kasi ngayon yan sa Memphis ng 22.6 points, 6.4 rebounds at 2.0 assists kada game na may shooting percentage na 49.1% mula sa field at 36.5 mula sa 3-point line. Kaya kahit sa malaki yung magiging impact niyan sa Lakers, and nakikitang magiging maganda kung mauugnay nga raw itong si Jaren Jackson kay Luka, lalo na pagdating sa mga pick and roll play at mga labas nito. Yan din kasi mga pare ko yung hinahabol ng Lakers na makakuha ng isang sentro para nga dito kay LBJ at Luka, dahil sa husay ng dalawang player na to, lalo na nitong si Luka sa pagiging playmaker. Hindi kasi gaano nagamit yung pagiging point guard nito pagpasok ng playoffs at hindi natin gaano nakita yung mga lob pass and mga pick and roll play nito na ginagawa sa ilalim dahil nga walang suportang sentro ang Lakers dyan. And yan mismo ngayon yung dahilan kung bakit itong si Pelinka balak talagang kumuha ng isang dominanteng center para maiugnay dito kay Luka para nga maging handa na yung mga to sa next season.